Naka-go signal ng traffic light sa kalsadang yan pero hindi makausad ang mga sasakyan dahil sa mga motoristang nagsusuntukan. Nangyari yan sa MacArthur Highway sa Barangay Marulas, Valenzuela, alas 6 ng umaga kahapon. Base sa investigasyon, gitgitan ang ugat ng rambol. Sangkot sa away ang 3 lalaki na sakay ng isang SUV at 3 rider na magkakaangkas sa motorsiklo. Ayon sa pulisya, nakainom ang 2 grupo nang mangyari ang insidente. Nagkaareglo ang 2 grupo nang magharap sila sa istasyon ng pulis. Pero sasampahan pa rin sila ng pulisya ng reklamong alarm and scandal dahil sa abalang idinulot nila sa mga motorista. Aminado ang mga sakay ng SUV na bahagyang nakainom sila. Ang mga delivery rider naman tumangging magbigay ng pahayag. Samantala, inaasahang aabot sa 2.5 milyon ng pasahero sa NAIA ngayong holiday season. Update tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, dito nga sa arrival area ng NAIA Terminal 3 talagang napakasaya ng paligid dahil ang napapansin natin dito, Rafi, ay magpapamilya, magbabarkada, yung mga naghihintay para nga masalubong yung kanilang mga mahal sa buhay na paparating mula sa iba't ibang mga destinasyon. Yung mga iba ay manggagaling sa Middle East, yung iba manggagaling sa Europa at yung iba naman ay sa kalapit lamang natin na mga bansa dito sa Asia. Doon naman, Rafi, sa departure area ay mas kalmado yung paligid kung saan marami rin nanghahabol sa kanilang mga flight isang araw bago nga yung Pasko. Yung check-in kiosk malaking tulong para hindi nga humaba ang pila sa mga check-in counters. Ang napapansin din natin ay nagkakaroon ng pila doon sa mga counter para sa pagbabayad ng travel tax para nga sa mga kababayan natin na mangingibang bansa. Para iwas pila, may option din po na magbayad ng online para sa inyong mga travel tax. At sa projection nga ng NNIC, aabot sa 2.5 million passengers ang daraan dito sa NAIA mula December 20 hanggang January 5. Pinakamaraming pasahero syempre dito sa NAIA Terminal 3. At Rafi, kahapon nga ay nasa 169,000 ang mga pasaherong dumaan dito sa NAIA o kulang 10% na mas mataas sa mga pasaherong dumaan dito sa NAIA noong nakaraang taon. Rafi, nakausap natin yung ilan sa mga pasahero na lumabas kani-kanina lamang. Yung isa galing sa New Zealand. Tinanong natin kung kumusta yung pila doon sa immigration papasok nga ng ating bansa. Ang sabi nila, mabilis daw doon sa immigration counters pero ang nagiging imbudo pa rin doon daw sa bandang baggage claim area dahil ang sabi sa atin ng ating kababayan ay umaabot ng mga 30 minutes bago nila nakuha yung kanilang bagahe at makalabas dito sa arrival hall ng NAIA Terminal 3. Pero Rafi, parang para sa kanila maiksing panahon lamang yon dahil ang mahalaga naman ay makakasama na nila ngayon ang kanilang mga mahal sa buhay, pauwi na doon sa kanilang mga tahanan para nga dito magdiwang ng Pasko sa Pilipinas. Rafi? Maraming salamat, Ian Cruz. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May mga kabataang nahulikam sa Bacolod City na gumagamit ng ipinagbabawal na boga. Cecil, nakausap na ba sila ng mga otoridad? Rafi, tinutukoy pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Nakipag-ugnayan na raw sila sa barangay officials. Paalala po, ipinagbabawal sa batas ang paggawa, pagbenta o paggamit ng boga dahil lubha po itong delikado. Pwedeng makulong o pagmultahin ang mga makuhuli. Sa Pasig, Iloilo, isang 5 taong gulang na batang lalaki ang hindi na makakita sa kanang mata matapos maputukan ng boga. Aksidente raw itong natutok sa kanya ng nakatatandang kapatid. Naoperahan na at nagpapagaling ang biktima. Ayon pa sa Iloilo Provincial Health Office, isang 9 na taong gulang na batang babae sa Kabatuan ang nasabugan din ng boga sa kanang mata. Nabigyan na rin siya ng karampatang gamot. Avisala! Expect the unexpected sa mga bagong eksena sa Encantadia Chronicles Sangre ayon kina 2016 Elena Gabi Garcia at Pirena Glyza de Castro na nagbabalik sa series. Tila kasi nagkaroon sila ng mini reunion at napamit and greet pa sa present at bagong characters sa Encantadia universe. Ang latest hatid ni Nelson Canlas. Kung nagugulat ka sa plot twist ng Encantadia Chronicles Sangre, hindi ka nag-iisa.
dahil maging ang mga nagsisiganap sa top rating Telepantasya, shook din sa evolution ng kanilang roles. Si Gabby Garcia na gumaganap bilang Alena, hindi raw inasahan ang pagbabalik niya sa serye. Marami nga ang humanga sa inabangang fight scene ni Alena. Nang makaharap si Hagorn na nagbalat kayong si Pirena. There's this new Gen Sangres na may bago silang ginagawa sa mundo ng mga tao. Tapos meron naman kami na iba rin yung ginagawa namin sa Encantadia. Magkakausap nga kami palagi kami nila Glyza na parang grabe nakakagulat yung mga happenings. Ayos lang kay Pirena Glyza de Castro, lalo't nagiging posible ang mga reunion ng OG cast dahil sa plot twists. Siguro naman naririnig nila na magkikita-kita ulit ang mga mag-aapoy, ang mga magkakapatid. Sila Mihan, Danaya, at Alena. So abangan niyo po yan. Narinig din ang awit ni Lira na mula sa OG Encantadia. Isang madamdaming kanta na puno ng pangarap at pagsusumamo ang inawit ni Mikey Quintos. Mas marami pang matitinding magaganap sa mas umiinit na kwento ng Encantadia Chronicles Sangre. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Libo-libong turista ang magpapasko sa isla ng Boracay sa Aklan at may ulat on the spot si John Sala ng GMA Regional TV. John? Rafi, ramdam na ang holiday season dito sa isla ng Boracay at kita ito sa saya ng mga turistang pumapasok dito sa isla. Pero kasabay din ito ay ang mas pinaigting pang seguridad mula pa lang sa Katiklan Jetty Port. Dahil libo-libo nga ang Rafing mga magpapasko dito sa isla ng Boracay, mahigpit na ipinapatupad ang seguridad sa Katiklan at Cagban Jetty Ports. Ito'y upang matiyak ang safety ng local at foreign tourists. Sa tala ng Katiklan Jetty Port Management, umabot sa mahigit 10,000 na turista ang pumasok sa isla ng Boracay noon pa lang Sabado at mula Linggo naman hanggang kahapon ay tinatayang nasa 7,000 mga turista ang tumawid papunta dito sa isla ng Boracay. Siyempre, pagpasok pa lang sa Cagban Jetty Port ay ramdam na ang Pasko at mapapaindak ka pa sa tugtog ng lyre at drums na sumasalubong. May mga makukulay pang banderitas sa paligid para mag-add pa doon sa festive feels. Kung ang iba naman ay pabalik-balik na sa isla ng Boracay, meron namang mga first-timers na excited sa iba't ibang water sport activities sa isla. Dumating din kanina sa isla ng Boracay ang isang cruise ship sakay ang foreign tourist. Nakabantay naman sa iba't ibang bahagi ng isla ang PNP, PCG at force multipliers lalo na at inaasang dadagsa pa ang mga turista mamayang hapon. Narito ang pahayag ng head ng Katiklan Jetty Port at ng isang turista. The influx started last Saturday. So the port naman po as is naman siya for maintaining the security. Partner po namin dito yung mga Philippine National Police, mga Philippine Army. And with the sea naman po na related is the Philippine Coast Guard. Sabi nila mas masarap daw dito. Tsaka talagang yung bakasyon namin dito baka kakaiba naman. Rafi, inaabisuhan naman ng otoridad ang mga turista na bantayan ang kanilang mga gamit lalo na sa mga matataong lugar kagaya na lang ng beachfront at mga ports upang maiwasang manakawan. Yan ang latest mula dito sa isla ng Boracay. Balik sa inyo dyan, Rafi. Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Sa iba pang balita, arestado sa Taytay Rizal ang isang Chinese na wanted dahil sa kidnapping sa China. Blacklisted na siya sa Pilipinas, pati ang kasama niyang Chinese na nahuli rin. Balitang hatid ni John Consulta. Pagkakuha ng senyas sa asset, sumalakay na mga operatiba ng BI Fugitive Search Unit. Una nilang pinosasan ang Chinese national na inabutan sa labas ng bahay. Inabutan namang natutulog sa sala ang Chinese ding pangunahing target ng operasyon.
Meron po siyang kinakaharap na kaso sa kanilang bansa. Ayon po sa kanila, ito pong si Shi ay wanted ng Chinese police for kidnapping at meron pong standing warrant of arrest issued po ng Public Security Bureau of Jinjiang City noong 2024. Mga kapuso, ito yung isa nga sa mga kwarto ng bahay na pinasok ng Bureau of Immigration and Fugitive Search Unit. Pero ang isa sa mga nakaagaw pansin ay itong weighing scale, electronic weighing scale na nandito, mayroong mga maleta, no? At ito medyo highlight mga kapuso, mayroong 3 vault na nandito sa sulok, mayroong small, medium, at large. Ayan. So, hindi pa natin tukoy kung ano naman yan ay nakuha sa pag-iingat nitong ang na-arrestong Chinese fugitive dito sa bahagi ng Taytay Rizal. Bukod sa mga gadgets, Wi-Fi radios at cellphones, nakumpiska rin ng raiding team ang LTO driver's license ng isa sa mga Chinese fugitive na merong litrato niya pero Pilipino ang nakalagay na pangalan. Tuluyan nang naipa-deport pabalik ng China ang primary target na Chinese fugitive, habang ang kapwa niya Chino na unang inaresto nakapila na rin for deportation. Blacklisted na rin ang dalawa rito sa Pilipinas. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dagsa ulit ang mga turista sa malamig na lungsod ng Baguio. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Rafi, sa lamig ng simoy ng hangin, ramdam ng Christmas is in the air dito sa City of Pines sa Baguio City. Hindi na nakapagtataka dahil kung inyo namang makikita, mapapansin din natin na dinadagsa na ito ng mga turista dahil dito rin matatagpuan ang ilan sa mga natanyag at kilalang mga tourist destination dito sa Rehiyon Cordillera. First stop ng mga bisita ang Lion's Head sa Cannon Road, Cab 7, Baguio City. Daang-daang mga turista ang naisipang huminto muna rito para makapag-picture sa tanyag na landmark. Habang ang ilan, sinadya naman ang baratilyo para makabili ng mga souvenir, panregalo at pampasalubong ngayong Pasko. Isa rin sa mga paboritong pasyalan ang Burnham Park. Alas 8 pa lang ng umaga, may mga nakaset up na para sa kanilang picnic. Maliban sa picnic, biking date naman ang bet ng ilan. Samantala, puspusan ang pag-renovate sa Burnham Lake na isa rin sa mga dinarayo rito. Gayon din ang Sunshine Park, ilang bahagi ng Igorot Park at Ibaloy Park. At dahil maraming turista, marami ring motorista. Kaninang alas 7 pa lang ng umaga, naranasan na ang mabigat na daloy ng trapiko sa inbound lane ng Camp 1 Tuba Benguet maging sa outbound lane ng Camp 7 Baguio City. Ipinatutupad na rin ng Baguio City Police ang kanilang Oplan Bantay Trapiko ngayong Pasko para maanduhin ang volume ng mga sasakyan. Rafi, ayon sa Baguio City Police Office, pagpasok pa lang ng Baguio City ay makikita na ang mga itinalagang bakasyon lane sa mga kalsada na maaaring daanan ng mga motorista na walang sadya sa Central Business District ng syudad. Dito naman sa Burnham Park ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga bisita at may mga nag-iikot rin na PNP personnel para siguraduhin ang kaayusan at kaligtasan dito sa nasabing pasyalan. Yan muna ang mga latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Nagkahebigat na traffic sa ilang bahagi ng NX kagabi hanggang kaninang madaling araw. Ilang oras bumagal ang biyahe ng mga motoristang biyaheng paprobinsya sa norte. Balitang hatid ni James Agustin. Pasado alas 10 na kagabi, mabagal ang usad ng mga sasakyan sa northbound lane ng North Luzon Expressway o NLEX, paglampas ng Balintawak Toll Plaza. Ganyan ang sitwasyon ng trapiko hanggang makarating sa NLEX Harbor Link Interchange. Mabagal din ang usad pagdating sa May Kawayan hanggang Marilao sa Bulacan. Nagpatuloy yan hanggang pasado hating gabi. Pasado alauna na madaling araw, mabigat din ang traffic mula sa Marilao to May Kawayan exit sa southbound ng NLEX. Bumper to bumper din ang sitwasyon palabas ng NLEX Balintawak. Ang pamilya ni Oliver alas 2 sa madaling araw na pagdesisyon ng bumiyahe. Galing pa silang Santo Tomas, Batangas. Patungo silang Cabanatuan City sa Nueva Ecija para doon ipagdiwang ang Pasko. Para makaiwas sa traffic, may kasi pagka na traffic, matagal ang biyahe. Kaya po madaling araw. Ano katagal ang bakasyon nito? 4 days.
hanggang 27. Galing naman sa Taguig, maaga rin bumiyahe si Card, kasama ang kanyang mga kaanak patungo sa Tarlac. Isasabay na raw nila ang family reunion sa Christmas celebration. Para makaiwas po sa traffic dahil yun nga, kanina kagabi kasi mahaba ang traffic eh. Sayang yung gasolina, tsaka yung oras, di ba? Kaya, ayan po. Sino po pupuntahan niyo sa Tarlac? Mga pamilya lang po, relatives po. 5 araw naman magbabakasyon sa Pangasinan ng pamilya ni Alma. Nakasama pa ang fur babies na sina Malshi at Choco. Bali-galing kami ng Antipolo, tapos ganito kaming oras bumiyahe kasi may oras kami sa init sa traffic po. Kapag maaga na kasi medyo matraffic na po. Sa Balintawak Toll Plaza, mabilis ang biyahe ng mga motorista bandang alas 4 ng umaga. Bahagya lang nagkakaroon ng pila sa mga nagbabayad ng cash. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Sa kabila ng kaliwat kanang selebrasyon ngayong holiday season, matumal ang bentahan ng lechon sa Talisay dito sa Cebu. Ayon sa mga lechonero ng Barangay Biasong, mahina ang benta dahil sa mahal na presyo ng buhay na baboy. Kaya ang dating 7,000 pisong lechon baboy, 9,000 piso na ngayon. Nakaapekto rin sa kanilang negosyo ang iniwang pinsala ng nagdaang bagyong Tino sa probinsya. May ilang nasiraan ng mga gamit sa paglechon. Kaya nalimitahan muna ang tinatanggap na order. Nasa 900 hanggang 1,000 piso ang kada kilo ng lechong baboy roon. Sa Davao City naman, dagsa ang mga mamimili ng pang Noche Buena sa Bangkirohan Public Market. Batay sa ulat ng Super Radyo Davao, tumaas ang presyo ng manok at ilang isda sa palengke, kabilang ang pampano, lapu-lapu, talakitok at bangus. Ayon sa ilang vendor, posible pang magpatuloy ang pagtaas ng presyo hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Kung maraming team bahay mamayang Noche Buena, may mga Team Rizal Park Luneta rin ngayong bisperas ng Pasko. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Ay, nako Rafi, maaga pa lang pero ang mga mag-anak dito sa Rizal Park Luneta, kanya-kanyang pwesto na para sa kanilang salo-salo con Noche Buena. Bakit nga naman hindi Rafi? Dito sa Rizal Park Luneta, musika pa lang, Paskong Pasko na. Samahan mo pa ng samot-saring palamuti, deck the halls with bows of holly talaga ang dating. Kung pamasko naman ang hanap sa Rizal Park Luneta Visitor Center, mabibili ang mga produktong proudly Philippine-made. Para sa mga nakausap namin, okay na okay daw talaga magpasko dito. Dala ng konting pagkain na sinamahan pa ng pananabik na mga mahal sa buhay, talagang ayos na. Kung sa bagay dito sa Rizal Park Luneta, di mo kailangan daw ng sobra-sobra. Kung walang baon, may mga affordable na pagkaing paninda at may simpleng laruan at makukulay na lobo na mabibili sa abot kayang halaga. At malaya pang makakapaglaro ang mga bata. At syempre, pagkagat ng dilim, ang pinakaaabangang fountain and lights display, matutunghayan. Yan pa lang daw, Rafi, Paskong Pasko na. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa ibang balita, kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na hindi si Ramil Madriaga ang binisita ni Vice President Sara Duterte sa kulungan. Pumunta siya ron pero kinausap niya si Arnie Teves. Hindi si Madriaga. May records yung warden, pinakita. The warden was there present during the meeting. Wala naman daw pinag-usapan masyado kundi nagkumustahan lang. So that was the extent of the report to me. Batay sa report ng warden ng BGMP facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig, ang binisita ni Vice noong October 19 ay si dating Congressman Arnie Teves na nakakulong doon. Taliwas ito sa sinabi ni Kaanang Kampo ni Madriaga na 2 beses daw siyang binisita ng Vice. Kamakailan ay lumutang si Madriaga para sabihing naghahatid umano siya noon ng milyong piso para kay Duterte. Itinanggi na ni Duterte ang aligasyon at sinabing wala siyang iniuutos kailanman kay Madriaga. Hindi niya binisita sa kulungan at hindi rin niya nakausap tungkol sa kahit anong bagay. Marami pa rin ang nagla-last minute shopping ng pang Noche Buena sa mga palengke at grocery. At may ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette! Rafi, bisperas na ng Pasko pero marami pa rin humahabol na mamili ng mga panghanda sa Noche Buena.
Pila sa supermarket na ito sa Quezon City. Ngayon pa lang kasi nagkaroon ng oras mamili o di naman kaya katatanggap pala ng Christmas bonus ng ilan. Nauna nang inanunsyo ng DTI noong Nobyembre na may mahigit 70 mga produkto sa Noche Buena Price Guide ang bahagyang tumaas ang presyo. Pero sa mga palengke, ilang araw bago magpasko, nagtaasan ang presyo. Tulad ng baboy sa Litex Market na 330 pesos ang kilo ngayon, 380 pesos naman ang liempo. Ang mga gulay naman tumaas rin tulad ng repolyo at pechay na tumaas ng 20 hanggang 40 pesos kada kilo. Ang siling labuyo at bell pepper nga umaabot na ng 700 pesos kada kilo. Sa mahal ng mga bilihin, malabo rin mapagkasya ang 500 pesos na dati nang sinabi ng DTI na kasyang panghanda sa pamilyang may 2 hanggang 4 na miyembro. Magkano budget natin sa Noche Buena? 1,000 lang po. Nakasya po ba yun? Hindi. Ano pong gagawin yung diskarte? Diskarte na lang po, konti-konti hanggang sa magkaroon lang po ng sa hapagkainan na pagsalusaluhan ng 4 na persona. Opo. Hey, ma'am, kasya ba 500 panghanda? Hindi. Magkano po ang panghanda nyo? Siguro sa mga tuking, gano'n. At saka may ano pa, gusto pa nila ng salad. Siguro mga 3K kasya na yun. At saka yung giniling, gagawin na ng lumpia para marami. Rafi, paalala sa mga mamimili, mas maagang magsasara ang mga groceries at supermarket ngayong araw, kaya naman maagang pumunta sa mga pamilihan para umabot sa Noche Buena. Merry Christmas, Rafi. Merry Christmas! Maraming salamat, Bernadette Reyes. Hawak ngayon ng mga otoridad ang CCTV video ng hotel sa Baguio City kung saan tumuloy si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ilang oras bago siya matagpuang patay. Nagpositibo rin si Cabral sa isang uri ng antidepressant base sa lab test. Balitang hatid ni June Veneracion. Mag-aalauna ng hapon ng Huwebes, makikita sa kuha ng CCTV si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na naglalakad papasok ng driveway ng Ayon Hotel sa Baguio City. Makalipas ang 5 minuto, dumating ang kanyang SUV na minamaneho ng kanyang driver. Nakuna ng CCTV ang pag-check-in nila sa hotel. Bandang 1:10 ng hapon, inihatid ng driver si Cabral sa suite nito sa 4th floor. 1:20 ng hapon, pumasok ang driver sa kanyang kwarto. Sa susunod na video nakuha 2:47 ng hapon, kumatok saka pumasok si Cabral sa kwarto ng driver, saka sila makukunan ng magkasunod na lalabas. Makalipas ang ilang minuto, umalis ang SUV na pinaniniwala ang dumiretso noon sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Ang mga kuhang ito ng CCTV, hawak na ng mga investigador matapos isilbi ng PNP at NBI ang subpoena sa hotel. Eksklusibo itong nakuna ng GMA Integrated News, pero hindi na ipinakita ang ibang nilalaman ng mga CCTV dahil kasama ang mga ito sa malalimang investigasyon ng NBI at PNP. Nauna lang hinalughog ng mga otoridad ang hotel room ni Cabral kung saan may nakuhang kutsilyo at gamot sa kanyang bag. If we're talking about the knife or the items that were recovered, yung knife for self-protection, while the medications, we secured that. We also took tissues so that we can study if these medications were used. Ayon sa PNP, lumabas sa laboratory test na positibo si Cabral sa isang uri ng antidepressant drug. Sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, pwede nang alisin ang anggulong foul play base sa mga ebidensya. The postmortem examination showed extensive facial injuries on the right side of her face, extensive injuries on the rear of her skull, extensive injuries to her the right side of her rib cage and her hands. It shows a forward motion drop from the tip. Gayunman, kailangan isailalim sa digital forensics ang cellphone ni Cabral. Kaya nag-apply na ng search warrant ang PNP sa korte para makuha ito. What we have to determine is whether, number 1, there were threats to her life. Number 2, if there were any conversations she had prior to the event. Number 3, if there were still transactions pending. And number 4, who was she conversing with in the week before the event? Absuelto na rin daw sa ngayon ang driver ni Cabral.
To our investigation so far, we see no conclusive links with him and the fall of Yusek Cabral. Lumabas din daw sa pagsusuri sa biometric features si Cabral. Nakatawan niya talaga ang natagpuan sa bangin sa Cannon Road. Ayon kay Rimulya, malapit ito sa isang overpriced rock netting project na base sa investigasyon ay sasabit din ng dating DPWH official. The fingerprints match, her pictures match. All the biometric features show that it is her with great degree of certainty. Naibigay na ng DPWH sa Office of the Ombudsman ang mga computer at files ng yumaong si Cabral. Ayon sa DPWH, galing ang mga ito sa tanggapan dati ni Cabral sa Kagawaran. Kasama sa mga binigay na dokumento ang mga request ng mga opisyal habang inihahanda ang National Expenditure Program sa nakalipas na 10 taon. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, mananatiling selyado ang CPU at mga file ni Cabral hanggat di na isasagawa ang Digital Forensic Examination. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang binatilyo matapos malunod sa Butuanon River sa Mandaue dito sa Cebu. Ayon sa pulisya, naligo sa ilog ang 12 anyos na biktima kasama ang kanyang mga kaibigan noong linggo ng hapon. Bigla na lang daw nawala ang binatilyo. Inakala ng 3 niyang kasama na nauna na siyang umuwi. Kalaunan, hinanap sa kanila ng ina ang biktima. Doon na sila nag-report sa mga otoridad na agad nagsagawa ng search and rescue operations. Natagpuan kinabukasan ang bangkay ng binatilyo malapit kung saan sila naligo. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Sarado sa mga motorista ang isang kalsada sa Sadanga Mountain Province dahil sa rock slide. Malalaking tipak ng bato ang humambalang sa kalsadang yan sa Barangay Anabel. Ayon sa pulisya, nangyari yan kasunod ng naranasang pag-ulan. Tinutulungan makatawid ng mga otoridad ang ilang motoristang stranded, kabilang na ang kabaong ng isang yumao. Hinihintay pa ang equipment para sa isasagawang clearing operations. Walang naitalang sugatan sa landslide. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang dahilan ng nararanasang pag-ulan sa Cordillera Administrative Region. Pinangunahan ni Asia's Limitless star Julian San Jose ang isang outreach activity sa Camias High School sa Porac, Pampanga. Katuwang ng fans club niya na Diamantes, namigay sila ng mga regalo at pagkain sa mga kababayan nating Aita roon. Nakipag-meet and greet din si Julie roon at game sa picture taking with them. Say ni Julie sa IG, with love ang activity na ito. Warm welcome and smiles naman ang isinukli ng Aita community kina Julie at Diamantes. May bonus pang dance performance para sa kanila. Bago ang bisperas ng Pasko, nag-ready, get set at ho-ho-ho na si Santa Claus. Or at least, yung sinasabing Santa Claus na nakatira malapit sa North Pole. Sa video na inilabas ng official hometown daw ni Santa sa Finland, kitang getting ready na siya na umalis mula sa Santa Village sa Finland. Inihanda rin ng Christmas elves ang ipamimigay raw ng mga regalo. Tapos sumakay na si Santa Claus sa kanyang sleigh at umalis kasama ang reindeer. So kids, have you been naughty or nice this year? Isang tulog na lang, abay Pasko na kung matutulog ka pa. Matutulog pa siguro. Handa na ba kayo para sa Noche Buena? Syempre naman matutulog pa, kuya. Pero pwedeng hindi na, no? Correct. Bisperas na. So tinanong namin ng netizens, ano ang pinakahihintay nyo sa pagsalubong sa Pasko? Si Isi Muyano ay pinakahihintay niyang carbonara at ampaw na galing sa kuya niyang may 13th month pay. Hinihintay naman ni Ricky Luwage ang mga handa tulad ng spaghetti, fruit salad at lumpia. Ang sarap. Hindi rin siyempre mawawala ang gift giving. Hirit naman ni Richie Arganoza, handa na bang lahat sa spaghetti ngayon, bukas at magpakailanman? Oo nga, Ulit-ulit yan. Spaghetti na yan. Filipino style Correct. spaghetti. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali.